na sa lahat. Ang Pangulo ay open sa lahat ng gustong makipagdialogo. Hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat. Open ang Pangulo sa anumang discussion para po for the unity sake. Orat to. Okay. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ikukulong na. Arrest warrant ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Inilabas na ayon kay Attorney Harry Roque. Nasaan si Sara Diskaya? Tracker at intelligence teams ng PNP kumikilos na para hanapin siya. Budget kapalit ng impeachment. VP Sara Duterte pinulang umano'y panunuhol ng budget sa mga kongresista para suportahan ang panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na ang mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Gigi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan, at hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina ni Attorney Torion. Totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Gigi, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Gigi, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung international treaty na nagtatag sa ICC. At sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Gigi, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapa-aresto. Si Senator De La Rosa ba ay nasa na ngayon, Ian? Gigi, sa isang panayam kay Ombudsman Remulla, sabi niya ang latest sighting daw kay Senator Bato ay sa Pampanga. Pero mula noong November 11, buhat nang pumutok nga yung issue na yan, yung impormasyon na yan, hindi na dumalo ng kahit anong sesyon sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon naman kay Attorney Torion, hindi niya raw nakakausap yung kanyang kliyente. Ang tanging nakakausap niya lamang daw ay yung asawa ni Senator De La Rosa. Kaya hanggang ngayon, hindi niya rin daw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Gigi? At itong mga legal arguments ng kampo ni De La Rosa ay tungkol sa kanyang pagpapaaresto ay ano ba ang sinasabi ni Attorney Torion? Okay, Gigi, inilalaban pa nga rin ng kampo ng senador na hindi daw sakop ng Rome Statute ang Pilipinas dahil nga hindi tayo miyembro nito. At sa ngayon nga nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung inihaing petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Senator Bato de la Rosa na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng Philippine government sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Criminal Court o isang international court. Base raw yan sa International Humanitarian Law Act o yung RA 9851. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal. Pakinggan natin yung naging pahayag at paliwanag ni Attorney Andres hinggil dito. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso
noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Jiggy, sinubukan nga rin nating kunin yung panig ni Attorney Nicholas Kaufman. Siya yung lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ayon nga sa kanya, wala rin siyang detalye tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Hinahanap na ng mga pulis si Sara Diskaya at iba pang dawit sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Live mula sa Pasig City nangungun sa balita si Brian Castillo. Brian, wala pa namang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya pero tinutugis na siya. Tama ka, Jiggy, wala pang arrest warrant ay lalabas ng korte laban kay Sara Diskaya pero nag-deploy na ng intelligence at tracker teams ng PNP. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay para hindi na naman makatakas si Diskaya, oras na mailabas na yung arrest warrant laban sa kanya. Naisang pa ng reklamo laban kay Diskaya at siyam na iba pa sa Digos Regional Trial Court noong Biyernes. Ang korteng yan ang maglalabas ng arrest warrant kung sakali mga reklamong malversation of public funds at graft ang sinampa kay Diskaya. Nagugat yan sa 95.5 million pesos sa Ghost Flood Control Projects sa Jose Abad Santos sa Maya, Davao Occidental. Jiggy, pinagtingnan ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa NBI, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, airport authorities at local government units para matunton ang mga Diskaya. Pinarito na rin ang mga barangay at mga watch group para makatulong din sa pag-monitor. Jiggy. At Brian, meron na bang reaksyon ng kampo ni Sara Diskaya dito sa isyong ito? Jiggy, iginiit ng kampo ni Sara Diskaya na hindi raw siya nagtatago. Itinanggal nila ang Ghost Project ang kanilang proyekto doon sa Maya, Davao Occidental. Ayon sa abogado niya si Attorney Cornelio Samaniego, nagkaroon daw ng problema ang construction dahil sa bagyo at baha. Nagsagawa raw siya ng repair matapos sa mga kalamidad. Pakinggan niyo ng pahayag ni Attorney Samaniego. With all due respect to our, what they call this, the Philippine National Police, nire-respeto namin yun. But unless and until may warrant of arrest na inilabas ang korte, yung RTC Digos Court, wala naman sila magagawa dyan. So kung magbuo sila ng team, it's up to them, we respect that. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Pasig City. Sa ibang balita, sinentensya ang makulong ng lagpas 100 taon si Janet Lim Napoles kaugnay sa isa pang pork barrel scam case. Nagugat ang kaso sa manumalyang paggastos ng pork barrel fund ng yumaong dating kongresista ng Benguet na si Samuel Dangwa. Napatunayan sa korte na mahigit 44 million pesos na pondo ang dinaan sa mga peking NGO ni Napoles. Guilty si Napoles sa 6 na counts ng malversation at 6 na counts ng graft. 2 count ng malversation na may parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong bawat isa. Ito na ang ika-6 na sentensyang reclusion perpetua kay Napoles mula sa 3 kaso. Sa ilalim ng ating batas, hanggang 40 taon lang pwedeng makulong ang isang tao. Susunod, mga kongresista sinusuhulan na ba ng budget para maipa-impeach ulit si VP Sara? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinunang VP Sara Duterte ang umano'y panunuhol sa mga kongresista para suportahan ang panibago impeachment complaint laban sa kanya. Ang ginagamit daw na pansuhol, alokasyon mula sa 2026 national budget. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ni VP Sara sa aligasyon niyang ito? Jiggy, wala ngang ibinigay na detalye itong si VP Sara Duterte kung sino yung mga nanuhol, sinuhulan at kung magkano. Ang sinabi lang niya, nangyari na rin daw ito noon sa unang impeachment complaint laban sa kanya. Dati na raw ibinulgar ito ni na Senator Jesus Cordero, Navotas Representative Toby Chanco at iba pang miyembro ng Kamara. May mga kumakalap noon ng pirma para nga suportahan yung impeachment complaint ng budget para magkaroon kapalit nga ng budget allocations. Patunay daw ito na hindi prinsipyo ang ugat ng reklamo
kung hindi po pera. Ngayon nga ay binubuhay ulit nga itong impeachment laban sa kanya bago nga ipasa itong panukalang budget para sa 2026. Mensahe niya sa mga nasa likod dito ay huwag abusuhin yung impeachment process. Handa naman daw yung bise na sagutin ang anumang aligasyon pero hindi na raw siya mananahimik habang ginagawa ngang budget-driven racket itong impeachment. Banat pa nga ni VP Sara, the Filipinos deserve better. Jiggy, kung matatandaan nga, inanunsyo ng bagong alyansang makabayan na pinag-aaralan na nilang maghain ng panibagong impeachment complaint sa Pebrero matapos ngang ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naunang reklamo. Jiggy. At Marian, anong tugon ng mga kongresista dito sa aligasyon ni VP Sara? Jiggy, Beltangani House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ay hindi tamang iugnay ng bise ang issue ng budget sa impeachment. Aniya, hindi pa rin lusot ang bise sa issue nga po ng milyon-milyong pisong confidential funds. Gate naman ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima, tapos na ang budget deliberation sa Kamara. Katunayan, noong October 13 pa po na ipasa ang pambansang budget sa mababang kapulungan. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ano pa ang ibig niyang sabihin na naging na naman ito? Bargaining chip na naman ito? Drawing pa lang yan, kumbaga, no? And yet nagsasalita siya as though kasado na ito. Lehitimo yung tanong at malinaw yung facts. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. No, hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. At Marian, sa ibang usapin, may pahayag ang palasyo nung Biyernes na bukas sila sa dialogo. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity 2.0. Itong may tugon ba dito ang Vice Presidente? Jiggy, matipid nga yung sagot dyan ni VP Sara Duterte nang tanungin siya ng media tungkol dyan sa The Hague, Netherlands nitong weekend. Pakinggan natin ito. Orat to. Okay. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, patay sa operasyon ng militar ang tinuturing na leader at bomb expert ng teroristang grupong Dawla Islamiyah Hassan Group. Kinilala ang napatay na si Ustadz Muhammad Usman Sulaiman o alias Amir. Sinalaki ng mga sundalo ang bahay ng target sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Dahil wala siyang ibang kasama, 2 minuto lang tumagal ang operasyon. Ang grupo ni Sulaiman ang tinuturong nasa likod ng sere ng pambobomba sa mga pampasayrong bus at pananambag sa mga sundalo. Patuloy namang tinutugi sa militar ang natitira pang mga miyembro ng grupo. 3 beses pinaputukan ng flare ng China ang eroplano ng PFAR habang nasa aerial mission sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente malapit sa Zamora Reef. Nagpatuloy pa rin ang misyon ng PCG at PFAR sa kabila nito. Namataan nila may 100 Chinese vessels at ilang Vietnamese vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Susunod, sa dokumentado, mga patapong gulay sa Divisoria hanap buhay para sa ilan nating kababayan. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Pagbabawalan na mga driver ng mga ride-hailing app na magkansela ng booking ng pasahero. Paalala ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, labag sa batas ang pagtanggi sa mga pasahero sa lahat ng pampubliko sasakyan. Pero dahil hindi pa sakop ng batas sa mga Transportation Network Vehicle Service o TNVS, maglalabas ang memong DOTR at LTFRB. 5,000 pesos ang magiging parusa para sa first-time offenders. Babawiin naman ang prangkisa ng mga operator na abot sa 4th offense. Habang may mga nagpapakasasa sa korupsyon, may ilang Pilipinong ginagapang ang paghahanap buhay ng marangal. Sa Divisoria, may mga nangongolekta ng latak at patapong gulay para pagkakitaan. Ang kwento dokumentado ni Jester De Los Santos.
Sa makulay, maingay at magulong mga eskinita ng Divisoria, may mga kapatid tayong sinusuyod ang bawat kalye para mangolekta ng basura. Basura na. Nagbabaka sakaling sa mga sako at kahon, may latak na gulay, nakatumbas ay kita. Sa aming pag-iikot ni Dennis, sa mutsari ang aming nahakot. Gulay na iba, pinipili na asawa ko. Nililinis niya. Ay, yung matitino pa, matitino. Oh. Pagkatapos, ibebenta? Oo, ibebenta niya. Kaya rin kayo nangongolekta ng basura para si Mrs. kapag may nakuhang gulay na pwede pang ibenta. Tutumpok niya yun. Dito kasi sa Divisoria, dinidispatcha ng mga tindera ang mga gulay na nasira sa biyahe. Ito ngayon ang hahalongkatin ni Dennis at ng misis na si Nene sa pag-asang pwede pa itong ibenta. Pero hindi ba nagdududa yung mga bibili na kung malinis ba yung nakukuha nila? Hindi malinis naman po. Lugasan naman po eh, opo. Tapos sila naman, lulinisin na lang nila. Opo, hugasan uli niya. Hugasan po nila para hindi po magkasakit yung iba. Oo. Halimbawa yan, ano yan? Daon sibuyas po. Daon sibuyas. Pwede pa yung mabenta? Opo. Paano? Nililisan lang ho namin ito eh. Ano na yun? Pwede pa ho ito eh, iba ho. Mas gusto yung ganito. Mas nakakatipid daw po sila sa ganito. Nakakatipid. Gaano katipid? Bakit? Kasi doon sa loob, ayaw ng mga tingi-tingi. Oo. Sa amin may tingi. Tingi. Tapos magkano benta nyo pag tingi? 20. Gaano karami yun? Mga ganito, 20. 20. Opo. Eh pag bumili sila ng ganyang karami sa tindahan, 50 na ho, 100. 50 na. So laki ng tipid. Opo. Tumpok ang bentahan. 21, di hamak na mas mura kesa sa mga nasa tindahan. Sina Nene kasi walang upang binabayaran, wala ring kapital na binabawi. Gaano katagal nyo na ito ginagawa natin? 15 years na po. Sa ganito ba kayo nagkakilala? Opo. Paano? Ano, sabi ko, to, magtatabong ka ba? Oo. Kaya, miss, ano ba ipapatabon mo? Eto lang, binabayaran ko, ayaw niya lang kunin. Wow. Bayad. Yung pala gusto ka. Iba. Opo, yung karisma ko, nakuha niya. Ito naman pala si Dennis, hindi lang basura nakuha. Mapapangasawa pa, no? Opo. Yan ang kailangan. May tamis man sa Divisoria, meron ding pait. Ayan na, may huli na raw. May huli raw. May huli na naman, malat po. May huli? Opo. City Hall po yan, City Hall eh. May nanguhuli ulit? Opo, may nanguhuli. Paano yan? Dilikpit muna po. Ha? Baka magampot to, masayang lang yung ano namin. Opo. So gigilid lang daw sila, maghanap lang sila ng pwesto na hindi sila masisita ng mga pulis para kahit papano, yung mga gulay nila, maitabi nila. Kasi minsan daw walang patawad eh. Talagang kukunin miski yung paninda nila. Nakahinga ng maluwag sina Nene. Walang dumating na mga pulis o di kaya yung mga taga City Hall. Ang truck ng basura na mangongolekta ng nahakot ni Dennis, dumating na rin. Ito naman, sa pagbibenta mo ng gulay, yung mga tira-tirang gulay, magkano kinikita mo? Nakaka 500, 600, ganyan. Pwede na rin. Nakaka ano na rin po. Kulang, pwede kayong maka-1,000 palang dalawa, mag-isawa. Saan na pupunta yun? Tagalang. Yung mga pagkain, panggastos sa araw-araw. May kasabihan, kumain ng gulay para humaba ang buhay. Pero sa mga tindera ng latak na gulay gaya nila Nene at Dennis na isang kahig at isang tuka, anong klaseng buhay pa kaya ang naghihintay? Jess de los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.